Kamusta tayo? Tayong mga tagapagmana ni Almighty Father, kasama ni Jesus Christ. Kasi tagapagmana niya tayo dahil anak niya tayo. So, anong mamanahin natin dahil anak tayo ni Almighty Father? Ang mamanahin natin is eternal life with Him and Jesus in heaven. So, yun ang ating mana, yun ang ating karapatan dahil anak tayo ni Almighty Father. Simula nung sinundan natin ang yapak ni Jesus Christ, simula nung inaccept natin si Jesus Christ sa puso natin. Okay? Kaya, ang gandang pakinggan ng tagapagmana. At yung mamanahin natin, hindi lang dito na material possessions, hindi lang yan. Mas greater pa doon, yun yung eternal life with Jesus Christ. Na may karapatan tayo na mag-rule kasama na Jesus Christ in heaven. Okay? So, last time, yung pinag-usapan natin, recap. Recap natin. So, may mark, bilang followers tayo ni Christ, may mark tayo. May marka sa atin. Bigyan tayo ng marka. At yun ay ang Holy Spirit. Yung promise sa atin, guarantee yun. Guarantee na may eternal life tayo. Kasi yung Holy Spirit nasa atin. Yun ang binigay sa atin ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Para hindi tayo magsabi na wala namang guarantee. Paano? Ano ang guarantee ko? Di ba mga sigurista dyan? Ang guarantee natin, ang Holy Spirit, nasa atin. Kaya dapat lagi nating i-keep ang Holy Spirit. Paano natin i-keep lagi ang Holy Spirit sa puso natin? Susundin natin si Almighty Father. Magpe-pray tayo lagi. Magbabasa ng Bible para ma-keep natin ang Holy Spirit. Kasi hindi madali makapunta ng langit, no? Hindi madali. Kailangan lagi nating i-guard yung puso natin at ang isip natin. Kaya hindi madali makapunta ng langit. Kasi alam ni Almighty Father, ang puso natin, ang isip natin. Kaya dapat lagi nating i-guard. At paano natin ma-guard yun, mababantayan? Magbabasa tayo ng Bible. Magpe-pray tayo lagi kay Almighty Father. Tapos, yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father, syempre, since nagbabasa tayo ng Bible, alam natin kung anong ayaw niya at kung anong gusto niya. Yun ang iiwasan natin, yung mga ayaw. Alam naman natin kung ano yung mga ayaw ni Almighty Father, di ba? Kasi pag ginagawa natin yung mga ayaw ni Almighty Father, ibig sabihin nire-reject natin siya. So kung nire-reject natin siya, pati yung Holy Spirit nire-reject natin, pati si Jesus Christ nire-reject din natin. Kasi, iisa sila ng hangarin. Wala makakapunta sa langit ng kadumihan. Kaya dapat lagi tayo, i-check natin ang sarili natin. Although hindi tayo perfect, alam ni Almighty Father, na paghingi tayo ng tawad sa Kanya, bukal sa puso natin. Dapat meron tayong faith na pinatawad tayo sa kasalanan natin para mawala yung, at saka yung Holy Spirit, nagtatanggal din siya ng yung guilty conscience. Okay? Nawawala na yung guilt sa atin. Kasi nga, alam natin na pinatawad tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Until tayo sa Ephesians chapter 2. Di ba itong Ephesians, no? Ito yung isa sa mga 7 churches sa Book of Revelation, gaya nabanggit ko last time. So, itong mga Ephesians, hindi sila Jew, Gentiles sila. Kasi alam naman natin ang mga Jew is mga Israelites. Okay?
So taga-Ephesians sila. So, Ephesians. So, ito yung sa Turkey sa ngayon. So, Gentile sila. Basahin na natin, ano? Ephesians chapter 2. As for you, you were dead in your transgressions and sins. So, sabi ni Paul dito, kayo, patay na kayo sa kasalanan. Ituloy natin, ano? In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So since patay na tayo sa kasalanan, hindi na tayo gagawa ng kasalanan kasi patay na tayo sa kasalanan. Dati, yun ang ginagawa natin kasi nasanay tayo na gawin yung kasalanan. At sinunod natin yung ruler of the kingdom of the air. Nandito sa verse 2, ano ba yung ruler of the kingdom of the air? Yung kingdom of the air, di ba, ang air hangin yon. Ibig sabihin, wala naman talaga siyang kingdom. Ito yung binabanggit na kingdom of the air. Ito yung kingdom ng devil, ng Satanas. Siya yung ruler of the kingdom of the air kasi wala naman talaga siyang kingdom. Kasi itong earth gawa to ni Almighty Father. Okay? So hindi si Satan ang gumawa to, although dito siya itinapon. Okay? Kaya lang siya nasasabing ruler dito sa ng earth kasi nga siya yung naghahari, yung kasalanan ang naghahari o kadumihan ang naghahari dito sa lupa. Pero, ang totoo naman nun ay talagang wala naman talaga siyang kingdom. Kaya nga, siya ang tinatawag na ruler of the kingdom of the air. Na dati, sinusunod natin yung mga kasalanan. So sa ngayon, bilang followers ni Christ, hindi na natin susundin yung ruler of the kingdom of the air. Patay na tayo sa kasalanan dahil followers na tayo ni Christ. Dahil anak tayo ni Almighty Father. The Spirit who is now at work in those who are disobedient. Kaya nga itong ruler of the kingdom of the air, yung spirit niya, yung bad spirit na yon, yung evil spirit na yon, yun yung namamayani sa mga tao na nagdi-disobey kay Almighty Father. Na ayaw sundin si Almighty Father, disobedient. So kung disobedient ka kay Almighty Father, sino ang naghahari sa'yo? Si Satan ang naghahari sa'yo kasi disobedient ka kay Almighty Father. Kasalanan ang sinusunod mo. Pero since follower na tayo ni Christ, hindi na ang ruler of the kingdom of the air ang sinusunod natin, kundi si Almighty Father na. At napatawad na tayo dahil sa dugo ni Jesus Christ. Nilinis na tayo. Kaya, batay na tayo sa kasalanan. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Balik natin sa verse 3, no? Lahat tayo, dati, sinusunod natin yung flesh natin, yung desire natin, lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes. Yun ba yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun yung mga kasalanan, yung pride. May pride tayo, yung lust of the eyes, yung naghahangad tayo ng mga bagay na mga pangmayaman, ganon. Yun ang lust of the eyes. Yung lust of the flesh naman, susunod naman natin ang layaw ng katawan natin, yung drunkenness, yung drug addiction, at saka yung adultery or sexual immorality. Yun naman ang lust of the flesh. Dati, yun ang sinusunod natin. Kasi, gaya ng iba, sabi dito, by nature talaga, nasa nature natin kasi, no, na makasalanan tayo. Although si Adan at si Eva, perfect sila,
bago sila nagkaroon ng kasalanan, ano? Perfect sila. So, nung nagkaroon na ngayon ng anak sila, naging nature na ng mga anak nila ang kasalanan. Ano ba yung nature? Example, no? Hindi ka kumakain ng kanin. Pero nasama ka sa mga taong kumakain ng kanin. Okay? Example lang yan. Kunyari, hindi ka kumakain ng kanin, tapos nasama ka sa mga taong kumakain ng kanin. Ngayon, since nasama ka na, naengganyo ka nang kumain ng kanin. So, pag kumakain sila ng kanin, kakain ka na rin ng kanin. Naging nature mo na, naging ritual na ng katawan mo, naging ritual mo na. So, dati, ritual natin, nature natin na makasalanan tayo. Pero, since dahil nga kay Jesus Christ, hindi na sa tayo, nature natin yon. Kasi nga, pinatawag na tayo ni Jesus Christ, iba na tayong tao. Pero yung iba, by nature, deserving sila ng wrath. Kasi, ayaw nilang sundin si Almighty Father. Hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father, hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. At dahil sa napakalaking pagmamahal sa atin ni Almighty Father, na rich in mercy, masyadong mapagpatawad, naging buhay tayo kay Christ. Kahit na patay tayo dahil sa kasalanan natin. Di ba namatay tayo sa kasalanan natin? Pero nabuhay tayo dahil kay Christ. Kasi pinadala ni Almighty Father, si Jesus Christ sa atin. Si Almighty Father, punong-puno siya ng awa at ng pagmamahal. Kaya, nabuhay tayo dahil kay Christ, dahil pinadala ni Almighty Father, si Jesus Christ. It is by grace you have been saved. By grace, kaya tayo masisave. Kaya tayo pinatawad, it is by grace. Kaya tayo nabuhay, galing sa patay dahil sa kasalanan natin, nabuhay tayo dahil kay Christ, dahil sa grace. Ano ang Tagalog ng grace? Biyaya. Pero ang meaning ng grace, ano yung meaning ng grace? Yung meaning ng grace kasi is, binigyan ka pero hindi ka worthy. Hindi ka worthy na magkaroon ng ganon, na mapatawad, pero pinatawad ka kahit hindi ka worthy. Okay? Yun yung grace. Willingness to give favor. Okay? Yun ang ibig sabihin ng kindness of God. Through the kindness of God. Dahil mabait si Almighty Father. Dahil ina-acknowledge niya na anak niya tayo. Kahit alam niya na makasalanan tayo. Ina-acknowledge niya na anak tayo. Kaya nga ipinadala niya si Jesus Christ sa atin. Para ma-save tayo. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Tingnan mo, si Almighty Father, itinaas niya tayo kasama ni Jesus Christ. Seated us with Him. Sino tayo para makasamang sa upuan? Seated with us with Him. Isinama tayo sa level ni Jesus Christ. Basta magtiwala tayo kay Jesus Christ. Sino ba tayo para ganoon itrato tayo ni Almighty Father ng sobrang pagmamahal? God raised us up with Christ. Seated us with Him. Yung mga hari at reyna ba dito sa lupa? Ganito pa ang gagawin sa atin? Makaka-level ba natin sila? Makakasama natin sila sa upuan, sa gathering? Di ba hanggang TV lang tayo?
Pero si Almighty Father, God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. In order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Napakabait ni Almighty Father. Kasi nga, siya ang creator natin. Siya yung totoong tatay natin. Kaya napakabait niya sa atin. Napaka-loving niya sa atin. Kahit ang dami nating kasalanan, pinadala niya sa Jesus Christ para mapatawad tayo. Ibang tao hindi na naiintindihan yan kasi sarado ang puso nila at ang isip nila. Ayaw nilang buksan kasi sinara na ni Satan ang puso nila. Ngayon tayo na nag-acknowledge kay Almighty Father na tatay natin siya. Pinili tayo ni Almighty Father. Bago pa man makreate ang mundo na to, di ba? Last time yun ang sinabi, predestined. He chose us, di ba? For it is by grace you have been saved through faith. So, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. Dahil, na-save na tayo through faith, by grace. So, pag in-acknowledge natin na si Jesus Christ, ang Savior and Lord natin, meron agad tayong gift of faith. Yun yung pala yung kauna-unahang gift sa atin. Ng Holy Spirit, gift of faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. So, gift of God, yung faith at yung pagpapatawad niya sa atin dahil sa kanyang kabaitan. Not by works, so that no one can boast. So, yung pagpapatawad ni Almighty Father sa atin, yung kindness niya sa atin, hindi dahil sa may ginawa tayong maganda. Okay? Kaya niya tayo pinatawad. Hindi. Wala tayong ginawa, makasalanan niya tayo eh. Pero dahil mabait si Almighty Father, pinatawad niya tayo sa kasalanan natin. Hindi natin may pagmamalaki yung mga ginawa natin dito sa lupa. Halimbawa, nabigay ka, no, ng mga kung ano-ano, namigay ka ng pera, nagbigay ka ng napakalaking halaga, may pinagawa kang building, o kaya tumulong ka sa mga nangangailangan. Hindi mo yun may pagmamalaki kay Almighty Father. Kaya nga, no one can boast. Hindi natin may pagmamalaki. Almighty Father, ako nagpagawa nun, building na yan, para sa mga nangangailangan, para may mapagmakain sila, pinibinigyan ko sila. Hindi natin may pagmamalaki yung mga bagay na yon. Dahil yung mga works na yon, okay, lahat ng blessings na ginawa mong yon, galing din kay Almighty Father yun. So, ano may pagmamalaki mo? Wala. Wala tayong may pagmamalaki kahit isa. Dahil makasalanan tayo, powerless tayo. Si Almighty Father, ang powerful, tsaka si Jesus Christ. So tayo, wala tayong may pagmamalaki. Kaya yung pride natin, yung ego natin, tanggalin natin. Kasi wala yun eh. Walang kwenta. Na kung hindi dahil sa akin, hindi makakakain yung mga mahihirap na yan. Hindi natin may pagmamalaki yun. Tapos ganun pa ugali mo. Hindi ganun. Ayaw ni Almighty Father nun. Walang makakapagyabang kay Almighty Father. Dahil lang sa awa ni Almighty Father, sa kanyang kindness, sa kanyang great love for us, kaya lang tayo masasave. Hindi dahil sa may ginawa tayong tama.
Dahil yung mga ginawa natin, mga kalokohan, ang lalaki ng ginawa nating kalokohan, ang dami nating sinirang buhay na tao. Directly and indirectly. Magsabi lang tayo ng masama sa kapwa-tao natin, nakakasira na yun ng tao. Nakakamatay. Salita lang natin, salita pa lang yun. Napakalaki ng kasalanan natin kay Almighty Father. Huwag nating sabing wala akong kasalanan, malinis akong tao, hindi ako nagkakasala, mabait akong tao. Walang mabait na tao sa mundo na to. Pag sinabi mo na mabait ka na tao, mayabang ka. Boastful ka. So hindi ka mabait na tao. Kasi walang mabait na tao dito sa mundo na to. Ang mabait lang si Almighty Father at si Jesus Christ. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kasi may magsasabi, wala akong kasalanan, wala akong inaagrabyadong tao, tahimik lang ako na tao, lagi na ako nagdadasal, kaya wala akong kasalanan. Hindi. Pag sinabi mo na wala kang kasalanan, pride yun. Kasalanan yun. Nagkakaintindihan tayo? Lahat tayo makasalanan. Dahil lang sa awa ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ, kaya lang tayo magiging malinis. Kaya lang tayo makakapasok ng langit. Dahil sa awa nila. Hindi dahil sa ginawa natin na may bagay na buti. Hindi. Hindi dahil sa mabait ka, dahil hindi ka mabait. Directly or indirectly nakasakit ka ng tao, hindi mo alam. Yung bibig kasi natin masama, no? Sa tingin mo, wala kang ginawang masama, pero kay Almighty Father, alam niya na may ginawa kang masama. Kasi ang tao nga is numb na ang puso natin. Gumawa ng kasalanan kasi nature na natin. Yung gumawa ng kasalanan, nature natin na magsalita ng mga masasama. Kaya akala natin wala tayong ginagawang masama dahil naging innate na sa atin. Hindi natin alam na may ginawa na tayong kasalanan. At kung hindi mo alam na may ginawa kang kasalanan, tas yung tao, nasaktan, okay? May sinabihan ka ng bagay. May tao kang nasira, okay? May tao kang nasaktan. Hindi natin alam kung anong ginawa ng tao na yon. Kaya walang makakapagmalinis sa atin. At matapat na patawad lang tayo dahil kay Jesus Christ. Wala nang iba. Walang holy dito sa mundo except si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Sila lang ang holy. Wala nang iba. Yung leader ninyo nagkakasala din yan. Kaya mapapatawad lang tayo dahil sa awa ni Almighty Father. Tuloy natin, ano? Therefore, remember that formerly you who were Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. So, ang binabanggit dito ni Paul is yung mga Gentiles, no? Tayo to. Dati, uncircumcised ang tawag sa atin ng mga Jews. Kasi nga, may dalawang klase, may Jews at saka Gentiles. Tayo, Gentiles tayo, kung hindi tayo Jew. Dati, separate tayo kay Christ. Di ba sa Old Testament, puro mga Jew yung nandun? So, dati, separate tayo. Hindi tayo kasali.
Excluded tayo sa citizenship ng chosen people. Hindi tayo dati chosen people. Foreigner tayo sa mga covenant. Hindi natin alam yung covenant. Wala tayong pag-asa nun. Wala sa atin si Almighty Father nun. Pero ngayon, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Nang dahil kay Christ, na-save tayo. Kasama na tayo sa pwedeng ma-save. Kasama na tayo na pwedeng makasama ni Almighty Father sa langit. Kasama na tayo. Kasi yung Israelites nung time na yon, it's sample pa lang yon. Kasi nga, hindi pa bumababa si Jesus Christ. Parang drill lang yon. So ngayon, nung bumaba na si Jesus Christ, lahat na ng tao may chance na to be saved. Magtiwala lang kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Kaya nga may choice tayo eh. Okay? So, yung mga tao ngayon, may choice. Merong pipili kay Jesus Christ, merong hindi pipili. Pero tayo, piliin natin si Jesus Christ. Kasi, siya lang ang makakapaglinis sa atin. Sa Kanya lang tayo may hope. Okay? Sa Kanya lang tayo may pag-asa sa buhay. Yung mga taong wala kay Christ, ano ang pag-asa ba nila sa buhay? Pag hindi wala ka kay Christ, ang gagawin mo lang dito sa mundo is magpapayaman ako, ganito lang, payaman. Ganun lang ang goal ng tao, no? Or yung iba hindi naman yumayaman, pero naliligaw. Hindi nila alam ang gagawin nila. Kasi nga ayaw nilang piliin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pero tayo, isa tayo sa mga binuksan natin ang puso natin kay Jesus Christ. Isa tayo sa mga chosen people. May hope na tayo na after this life on earth, kasama natin si Almighty Father. At yung guarantee na yon ngayon is yung Holy Spirit nasa atin. Yun yung guarantee. O binabalikan natin, di ba? Yung mga binabasa natin. Kasi nga, magkakadugtong sila. Dati, wala sa atin si Christ. Malayo. Pero, dahil sa pagmamahal ni Almighty Father sa atin, dahil kind siya, merciful, and patient, binigyan niya si Jesus Christ sa atin dahil siya ang totoong tatay natin. For He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Dati kasi, pag sinabing Gentiles at Jew, parang magkaaway. Okay? Ngayon, nang dumating na si Jesus Christ, nagkaroon ng peace. Siya na ang nagbuklod. Ginawa na niyang isa. Yung two groups na Jew at saka ng Gentiles, tinanggal na niya yung barrier. Dahil nga, si Jesus Christ, tanggap na tayo ni Jesus Christ. Dahil kay Almighty Father. Kasi, from since the time this world was created, yun naman talaga ang master plan ni Almighty Father na lahat tayo, hindi lang ang lahi ng mga Jew ang masisave, kundi pati ang mga Gentiles. Gaya, sabi ko natin, inumpisan lang muna niya sa Jew, okay? Sample lang yon, drill lang yon. Yun yung nasa Old Covenant, sa Old Testament. So, since nasa New Covenant na tayo, dumating na si Jesus Christ, sa New Covenant, sa New Testament, kasama na tayong mga Gentiles na masisave.
Kaya yung Jew at saka Gentile, pinag-isa na. Wala nang barrier, wala nang away, wala nang mamamagitan ang sa Jew at saka sa Gentile. Naging iisang tao na lang, iisang pinagbuklod na ni Jesus Christ ang Jew at saka ang mga Gentile or ang tinatawag na non-Jews. Pinagbuklod na tayo. Tuloy natin, ano? By setting aside in his flesh the law with its commands and regulations, his purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace. Si Jesus Christ ang nag-reconcile sa atin. Yung dalawang group, naging isang group na lang. And in one body to reconcile both of them to God through the cross by which He put to death their hostility. Pati yung pagkakabuklod ng Jew at saka ng Gentile, nawala na rin dahil sa cross. The hostility was put to death also. Okay, nawala na. So, ang nagkaroon is peace. Kasi di ba nakikita nyo naman sa Matthew, Mark, Luke, John, pag sinasabing mga Pharisees galit sa mga Sadducees, sa mga Samaritans, di ba nakalagay yun sa Matthew, Mark, Luke, John? Pero nakikita naman natin doon na tanggap ni Jesus Christ lahat. Dahil nga si Jesus Christ ang nagbuo na sa atin na tayong lahat ay anak ni Almighty Father. Magkakaalaman na lang kung sino sa atin ang susunod kay Almighty Father. Yung magbubukas ng puso nila para kay Jesus Christ. He came and preached peace to you and who were far away and peace to those who were near. For through Him, we both have access to the Father by one Spirit. So tayo ngayon, may access na tayo kay Almighty Father. Dahil kay Jesus Christ, ang mediator natin, ang Savior natin. Dahil kay Jesus Christ yun. May karapatan na tayong tawaging Father, si Almighty Father. Dahil kaisa na natin. At nasa sa atin na rin ang Holy Spirit. Hindi ba kayo masaya doon? Dahil kay Jesus Christ, nawala na yung barrier, yung nagsiseparate sa atin from the Jews at saka Gentiles, wala na. May karapatan na tayong tawagin na Father, si Almighty Father. Yung hate ng mga Jews sa Gentiles, yung hate ng Gentiles sa Jews, nawala na. Dahil sa ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya, ang katawan niya para sa atin. Consequently, you are no longer foreigners and strangers. Hindi na tayo foreigner, hindi na tayo naliligaw. At hindi na tayo maniligaw. Dahil alam na natin kung sino yung tatay natin. But fellow citizens with God's people and also members of His household. Member na rin tayo ng household ni Almighty Father. Ngayon, kung may mga Jew na ayaw nilang buksan ang puso nila kay Jesus Christ, ayaw nilang tanggapin, hindi sila masasave. Okay? Hindi masasave kahit na Jew sila, hindi nila matatanggap si Jesus Christ. Hindi sila masasave kasi si Jesus Christ ang Savior at ang Mediator to the Almighty Father. Kahit tayo na mga Christian, halimbawa Christian ka, pero sinasabi mo Christian ka, pero hindi mo ina-acknowledge na si Jesus Christ ang Savior and Mediator to the Almighty Father, na siya lang ang kaisa-isang makakapag-save sa atin, hindi ka rin masasave. Kaya dapat i-acknowledge natin na si Jesus lang ang kaisa-isa, wala nang iba.
Only Jesus. Kaya members na tayo ng household, it's because of Jesus. Hindi dahil kay Mary kaya tayo naging member ng household, yung Almighty Father. Hindi dahil kay Peter, hindi dahil kay Paul. Hindi dahil sa kung sino-sinong santo, kung bakit tayo naging member ng household ni Almighty Father. Kaya tayo naging member ng household ni Almighty Father is because of Jesus. Kaya si Jesus lang ang tatawagan natin. Hindi dahil sa mga apostles. Dahil yung mga apostles, hindi naman nila, may kasalanan din ng mga apostles. So, hindi sapat yung katawan nila na may offer para mapacify yung galit ni Almighty Father sa atin. Ang sapat lang, nakasapat lang is yung sacrifice ni Jesus Christ. Yun lang ang nakasapat. Yun ang nakapag-pacify ng galit ni Almighty Father. Kaya si Jesus Christ lang. In Him, built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Si Jesus, ang chief cornerstone. Di ba, pag nagpapagawa kayo ng bahay, kailangan ng bato, di ba? Importante, may bato. Pero, ang pinaka-importante ron is yung corner ng gagawan mo ng bahay dapat matibay. Kasi yun ang magsusupport ng bawat bato sa buong bahay. Naintindihan niyo ba? Yung cornerstone. Paano ba ma-explain? Di ba ganyan yung bahay? Kunyari, 4 yung nakatayo na bato sa bahay. Yung 4 na yon dapat stable yon para yung buong bahay na yon maganda ang pagkakatayo. Ganon. So si Jesus Christ, yung cornerstone. Kaya maganda yung pagkakatayo ng bahay dahil si Jesus Christ ang cornerstone natin. Although may stone sa bawat pagitan, sa mga sides, di ba? May mga stone yon. Pero yung pinaka-cornerstone doon, yung pinaka-nagsusupport sa lahat ng stone na yon, is yung cornerstone, si Jesus Christ yon. Yung nag-build ng foundation is yung mga apostles, yung mga disciples, yung mga prophets. So, nakatulong sila. Okay? Ina-acknowledge na nakatulong sila. Pero, ang chief cornerstone doon, ang leader doon, si Jesus Christ. Okay? Kahit pa sabihin si Peter ay isang, Peter, you are the rock. O kunyari si Peter, rock siya. Pero rock lang siya, hindi siya cornerstone. Naintindihan ninyo? Halimbawa, si Paul. O, Paul, isa kang rock. O, rock ka lang. Sa gilid-gilid ka lang. Pero yung pinaka-foundation ng cornerstone, si Jesus Christ yun. Actually, si Peter nga is sample yon ng kahinaan ng tao. Iulit ko, no? Di ba sinabi ni Jesus Christ kay Peter, alam mo Peter, hinihingi ka sa akin ni Satanas, pero hindi kita ibinigay. Ipinagpe-pray kita. So, ay pinapakita ron na tayo, para tayong si Peter. Lahat tayo. Nakikita niyo si Peter, di ba? Yung kukwento ko dati, no? Yung faith niya, minsan mataas yung faith niya, minsan mababa. Ganun ang faith ni Peter. Parang tayo. Nawawalan na siya ng tiwala. Parang tayo. Pero si Jesus Christ, anong ginawa niya? Pinag-pray niya si Peter kay Almighty Father kasi alam niya, kasi mahal niya. So, ganoon din tayo. Kay Jesus Christ tayo lalapit. Kaya hindi si Peter ang dapat nating tawagin. Ang tatawagin natin, walang ibang pangalan. Si Jesus Christ lang.
At saka diba 3 beses niyang tinanong, Peter, mahal mo ba ako? Pakainin mo ang tupa. Peter, ano ba yung sinabi ni Jesus Christ? Diba 3 beses niyang tinanong si Peter? Tapos naging anxious si Peter. O tingnan mo, tinatanong lang siya ni Jesus Christ, naging anxious siya. Samantalang kaya lang naman siya tinatanong ni Jesus Christ is kasi 3 times niyang dineny si Jesus Christ. Kaya 3 times siyang tinatanong ni Jesus Christ. So, nag-react agad si Peter. Ma-react talaga yun. Hindi nakikita ng iba. Ba't hindi niya nakikita yun? Ganun ang ginawa ni Peter na nag-react agad siya. Tinatanong lang siya, bine-verify lang sa kanya ni Jesus Christ na just to make sure na hindi na siya maliligaw ng landas. 3 beses siyang tinanong ni Jesus Christ. Na-anxious agad. So si Peter yung sample natin na parang tayo. Tapos 'di ba dito sa may sa Book of Romans ba 'yon? Na pinagsabihan siya ni Paul na bakit pag nandyan ang mga Jew, kumakain ka sa mga kasama ng mga Jew, hindi ka na lumalapit sa mga Gentiles. Ni-rebuke siya ni Paul, si Peter. Okay. Imagine mas kasama pa ni Peter si Jesus Christ, pero si Paul pa ang nag-rebuke sa kanya. Samantalang si Paul, hindi naman nakasama ni Paul si Jesus Christ, but Paul saw the vision na si Jesus Christ na tinatawag siya maging apostle. Okay? Kaya, ang cornerstone, si Jesus Christ. Ituloy natin na, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ, Jesus himself, as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. So dahil kay Jesus Christ, nadjo-join lahat ng building, nagkakaroon ng magandang foundation, nagiging matibay dahil kay Jesus Christ. So dapat yung faith natin naka-anchor kay Jesus Christ. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. So si Almighty Father nakatira rin sa atin, sa puso natin. Nasa atin ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit is the essence of the Almighty Father. Ay, tuloy natin sa Ephesians chapter 3. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Sinasabi ni Paul dito na prisoner siya ni Christ Jesus kasi lahat ng gusto ni Christ Jesus, susundin na ni Paul. Okay? Willing na prisoner si Paul. Willing siya maging prisoner of Christ Jesus kasi nakita na ni Paul ang hinahanap niya. Sinurrender na niya ang pagkatao niya kay Jesus Christ. Kaya sinasabi niyang prisoner siya ni Jesus Christ. For the sake of you Gentiles. Kasi nga, sinusunod ni Paul ang utos ni Almighty, ang utos ni Jesus Christ na mag-share siya sa mga Gentiles. So kaya tayo Christian ngayon, na i-share sa atin ang Word of God. Dahil kay Jesus Christ, inutusan niya si Paul. Okay? Kaya Christian tayo ngayon. Inutusan ni Jesus Christ si Paul. Kaya alam natin, nagbabasa tayo ng Bible dahil kay Jesus Christ. Dahil inatasan ni Jesus Christ si Paul na mag-share sa mga Gentiles. Surely you have heard about the administration of God's grace
that was given to me for you. That is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. So yung mystery made known to me, sabi ni Paul dito, yung mystery na yon is tayong mga Gentiles, masasave na rin tayo through the blood of Jesus Christ. Yun ang mystery made known through revelation, kasi ni-reveal ito sa kanya ni Jesus Christ. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has not been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. So, sa mga prophets, nung time na yon, prophecy pa lang yun na pati mga Gentiles, no? Pero hindi masyadong reveal. Pero dito kay Paul, ni-reveal na entirely na pati tayo masasave. Lahat ng generation, okay? Meron ng pagkakataon na masave. Basta magtiwala lang kay Jesus Christ. So, nung time ni Abraham, Isaac, and Jacob, hindi pa nare-reveal. Okay? Kaya binanggit dito ni Paul, which was not made known to people in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. So, tagapagmana tayo. Nakalagay dito sa verse 6, Ephesians chapter 3, verse 6. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Members together of one body and shares together in the promise of Christ Jesus. Ito yung mystery made known to us, revealed by Jesus Christ to Paul. Kaya nag-share si Paul sa mga Gentiles. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Sabi ni Paul, naging servant siya dahil sa gospel, by the gift of God's grace, dahil sa awa ni Almighty Father sa atin. Kaya siya naging servant para i-share ang gospel sa atin. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. Ito sabi ni Paul, no? Mapagkumbaba si Paul, gaya ng tatay natin. Kaya dapat maging mapagkumbaba rin tayo. Sabi ni Paul, although I am less than the least of the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. So, ina-acknowledge ni Paul na siya ang less than the least sa tauhan ni Jesus Christ. Siya ang pinakamababa. Pero, siya ang binigyan ng grace para makapag-share ng Word of God sa atin. Kaya dapat ang mga servants of God, followers of Christ, dapat mababa ang loob natin. Kasi, kung hindi mababa ang loob natin, hindi tayo humble, wala sa atin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, kasi humble ang tatay natin, mapagmahal, kind, ganoon ang tatay natin tsaka si Jesus Christ. Kaya kung hindi kinakakitaan ng ganoon tayo, hindi tayo follower ni Christ. Uso ngayon, ano, yung word na boundary. Kailangan may boundary ka para hindi yung boundary sa jeep na, or ano man yung boundary. Yung, kasi di ba, ano man ang boundary mo, sa jeep yon. Pero yung iba ngayon,
Kasi may nauuso kailangan may boundary ka para hindi ka apihin ng mga tao. Kailangan may boundary ka para alam ng tao kung hanggang dun ka lang. May ganun eh. Ganun ang tinuturo ng mundo na to. Kailangan mo ng boundary. Para malaman nila na hindi mo kanila pwedeng apihin. Ganun yun yung boundary. Si Jesus Christ, humingi ba ng boundary sa mga tao? Oops, anak ako ni Almighty Father, hanggang ganyan lang kayo, ang trato nyo sa akin. Hindi, di ba? Oops, nakailang kasalanan ka na, di ba? O nakailang kasalanan mo na, o hindi ka na patatawarin, may boundary na eh, hanggang doon lang yon. Walang boundary, boundless. Yung pagiging kind, boundless yun. Yung pagiging loving mo sa tao, mapagmahal ka, mapasensyoso ka, understanding ka, boundless yun. Kasi yung tatay natin, ganun magmahal, boundless. Kaya ipakita rin natin sa tao, boundless. Na pag-iintindi. Yung mundo na to, hindi naiintindihan yun. Kasi ang gusto nila lagi may boundary para gato ang trato sa akin. Hindi ako upihin. Si Jesus Christ, inapi siya. Pinatay siya. Yung mga prophets, yung mga apostles, pinatay sila. May boundary ba sila? Yung turo ng mundo na to, boundary. Pero hindi yun ang turo ng Bible. Boundless nga eh. Boundless riches of Christ. Ituloy natin and to make plain to everyone the administration of this mystery which for ages past was kept hidden in God who created all things. So dati yung pwedeng ma-save ang mga Gentiles sa gaya natin, hidden to, mystery yun, okay? Hindi pa pinapaalam sa mga ibang tao, kahit sa mga Israelites, kila Abraham, Isaac, and Jacob, hindi pa. Pero yung sa mga latter part, sa mga prophecies, sa prophecy ni Isaiah, ni Malachi, ni Habakkuk, ni Ezra, nandun may mga prophecy doon na lahat na ng tao pwede nang masave dahil kay Jesus Christ. May prophecy doon. Hanapin nyo. Andon. Okay? Basahin nyo. Hindi pa tayo magbabasa doon. Tatapusin muna natin tong New Testament. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Imagine, heavenly realms, tayo. Sino ba tayo makakasama natin si Jesus Christ? Kung yung iba sa atin, yung mga hari at reyna dito, nakapunta na ako doon sa Buckingham Palace. Nakita ko si, Pero tayo, heavenly realms na to. Si Almighty Father. Makakasama natin siya. Tatay natin siya. Kayo tatay niyo ba yung nasa Buckingham Palace? Hindi naman yung kakilala. Hindi nga ako kilala, di ba? Pero si Almighty Father, kilala tayo niya. Tatay natin siya. Ipinaalam sa heavenly realms. Kasama tayo.
according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Di ba kayo masaya? Malalapitan natin si Almighty Father with freedom and confidence. Malalapitan lang natin siya kung acknowledge natin si Jesus Christ at may faith tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya malalapitan natin ang tatay natin. Makakausap natin siya with confidence and freedom. Paano bang freedom? Parang tatay nyo dito sa lupa. Ganon. With respect. Siyempre. Dahil king ang tatay natin. Hindi tayo matatakot lumapit kay Almighty Father. Magagawa natin yan dahil sa may faith tayo kay Christ. Walang takot na pwede natin lapitan si Almighty Father. May free access tayo kay Almighty Father. Sino bang may free access sa inyo? Sa mga presidente, may free access ba kayo sa presidente? May access ba kayo sa presidente? Ito ang access natin, oh. Hari ng mga hari. Si Almighty Father, tatay natin. May access tayo sa Kanya. Paano natin makukuha yung access na yon? Magtiwala tayo kay Jesus Christ. I ask you therefore not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. Sabi ni Paul, huwag kayong magpaghinaan ng loob. Dahil sa mga pagpasakit na na-experience ko, sabi ni Paul. Kasi si Paul, para makapag-share siya sa mga Gentiles, marami siyang, syempre, pinagdadaanan. May persecution, may gutom, lahat-lahat na pinagdadaanan niya yon. Pero, dahil kaya nga sinabi niyang prisoner siya ni Jesus Christ, pero she is a willing prisoner dahil nga he had full confidence in Christ. May faith siya kay Jesus Christ. Kaya niya nagagawa mga lahat ng bagay na to. At tayo rin, yung mga ginawa ni Paul, magagawa rin natin to. Yung pagpapasakit ni Paul, yung patience ni Paul, yung faithfulness niya kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, magagawa rin natin. Basta magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Nakita niyo yung sacrifice ni Jesus Christ para ma-save tayo? Yung sacrifice din ng mga apostles, ng mga disciples, para lang may pakalat ang salita ng Diyos. Para ma-save tayong lahat. Para magkaroon tayo ng happy family in heaven. Para sama-sama tayong lahat doon. Ipinakita ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ ang pagmamahal niya sa pagmamahal nila sa mga apostles. Para yung mga apostles, may pakita naman din sa atin ang pagmamahal ni Almighty Father. Kaya nag-sacrifice sila. Binigay rin nila ang buhay nila para kay Jesus Christ. Kaya ba natin yun? Yung mga nagsasabi dyan ng mga leader, kaya ba ninyo yun?
Ito tuloy natin na, for this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. So, dito in-encourage tayo ni Paul, no? At pinagpipray niya tayo kay Almighty Father. Na may strengthen tayo, mapalakas tayo. Hanggang sa kaloob-looban ng buto natin, in your inner being, sa kaloob-looban ng bone, hanggang inner being, kahit hanggang bone marrow, na mapalakas tayo, spiritually. Naibigay sa atin ang kalakasan, lahat-lahat at ang power ng Holy Spirit. Ituloy natin na, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Para si Christ manatili sa puso natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Napaka-emotional ni Paul dito, no? Yung sulat niya rito sa mga taga-Ephesians. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Sinasabi dito ni Paul, napakalawak ng pagmamahal ni Jesus Christ. So wala tayong ibang tatawagin pa. Si Jesus Christ lang. Malawak. Wide, long, high, deep, malalim, mataas, mahaba, malapad ang pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Na maintindihan natin yon, na gano'n ang pagmamahal ni Jesus Christ. Naiintindihan ba natin na gano'n ang pagmamahal sa atin ni Jesus Christ? Napaka-great ng pagmamahal sa atin ni Jesus Christ. Kaya dapat tayo rin mahalin din natin si Jesus Christ. Mahal ba natin si Jesus Christ? Paano nyo nasasabing mahal nyo si Jesus Christ? Ano ba ang turo sa atin ni Jesus Christ? Kung mahal natin si Jesus Christ, yung turo ni Jesus Christ, yun ang susundin natin kasi mahal natin siya eh. Anong turo ni Jesus Christ? Mahalin si Almighty Father, di ba? Ano pa? Mahalin din ang kapwa-tao natin. Minamahal ba natin yung kapwa-tao natin? Tuloy natin, ano? And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Yung pagmamahal sa atin ni Jesus Christ, kung alam natin kung ano pagmamahal ni Jesus Christ na malawak, mas malawak pa. Kung alam natin malawak ang pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, mas malawak pa sa alam nating pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Naintindihan nyo? Hindi kayang abutin ng utak natin yung pagmamahal sa atin ni Jesus Christ. Sobrang pagmamahal to.
So, walang boundary ang pagmamahal ni Jesus Christ. Kung yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin walang boundary, dapat yung pagmamahal din natin kay Jesus Christ wala ring boundary. At kung mahal natin si Jesus Christ, mahal din natin dapat ang kapwa-tao natin. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Sabi ni Paul. So, pinagpipray niya yung mga taga-Ephesus dito. Tayo na rin ito. Na sinasabi sa atin ni Paul, yung pagmamahal ni Jesus Christ. Napakalawak. Na dapat strong ang pagmamahal natin kay Jesus Christ kasi strong din ang pagmamahal sa atin. At ang pagmamahal din natin dapat sa kapwa-tao natin, ganun din. Na si Jesus Christ na tumira sa puso natin by faith. Na magtiwala tayo kay Jesus Christ. May strengthen and love natin kay Jesus Christ. Pati yung faith natin may strengthen. At para maintindihan natin kung gaano ka vast ang pagmamahal ni Jesus Christ. Ang dami nagmamahal sa atin, ano? Si Jesus Christ. Tsaka si Almighty Father. Nararamdaman niyo ba yung pagmamahal nila sa atin? Kahit hindi niyo maramdaman, magbasa kayo ng Bible, makikita ninyo yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. At pag magpe-pray tayo, mararamdaman natin yun na mahal tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Lagi nila tayong kinakausap. Gusto nila tayong kausapin lagi. Dahil family na natin sila. Simula nang binuksan natin ang puso natin kay Jesus Christ, tanggap na tayo ni Almighty Father. Ang kailangan lang natin magtiwala. Magkaroon ng faith sa kanila. Kahit hindi natin sila nakikita. Dahil itong Bible, itong sulat to ni Paul, testimony din to ni Paul sa atin na katunayan, katibayan na si Jesus Christ mapagmahal at masisave tayo dahil sa awa ni Almighty Father sa atin. Kahit na makasalanan tayo, malilinis ang kasalanan na yon dahil sa awa ni Almighty Father, dahil sa dugo ni Jesus Christ ay ipinako sa krus. Si Jesus lang ang makakagawa nun, ipako sa krus na walang kasalanan. Lagi tayo magpasalamat kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi may hope na tayo. Hindi lang tayo yung tao na nagtatrabaho tapos walang pag-asa sa buhay na hindi, nagtatrabaho lang ako hanggang dito na lang ako tapos patay agad, gano'n. Ganun kasi ang cycle ng buhay, gano'n no? Bata ka, mag-aaral ka, makakaharap ka ng trabaho, tapos patay agad, gano'n. Gano'n ang cycle ng buhay ng mga taong walang pag-asa sa mundo. Hindi nakakakilala kay Christ. Gano'n ang cycle. Pero tayo, since nakakakilala tayo kay Christ, alam natin kung saan tayo galing. Galing tayo kay Almighty Father. Siya nag-create sa atin. Alam natin yon. At ngayon, nagtatrabaho tayo at na-share natin ang Word of God sa ibang mga tao through our works and through words. Kasi,
Yung, di ba, wala naman, hindi tayo masasave dahil sa works natin. Pero, dahil may faith tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, lumalabas yung pagmamahal natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Nagmamanifest yun sa gawa ngayon natin. Nakakagawa ngayon tayo ng tama sa paningin ni Almighty Father at nabibless ngayon yung ibang mga tao. Pero hindi tayo masasave dahil sa works natin mismo. Masasave tayo by faith in Jesus Christ dahil sa makasalanan tayo. Wala tayong may pagmamalaki. Ngayon, since nagtiwala na tayo kay Jesus Christ ng buong buo, dahil sa may faith tayo, may pagmamahal tayo sa puso natin, nagmamanifest na yun sa mga actions natin, sa mga words natin. Kaya natututo tayong mag-share ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi result yon. Okay? Yung actions natin, result yon nung galing sa puso natin. Kaya hindi natin may pagmamalaki yon. Ang may pagmamalaki natin is yung pagmamahal ni Almighty Father na tinanggap niya tayo ng buong buo. At pinatawag niya tayo dahil sa kanyang kindness and greatness. Ngayon, yung gawa natin na maayos, makikita ngayon ng mga tao yon. Magtataka sila. Anong nangyari? Malalaman nila na kaya ka nakakagawa ng tama is because of Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya ka nakakagawa ng tama ngayon, ano? Dahil kay Almighty Father. Excuse. Kaya mabibless ngayon yung ibang mga tao at mapapalapit ngayon sila kay Jesus Christ at kay Almighty Father kasi testimony ng buhay mo. Makikita ng mga tao. Okay, naiintindihan na natin. Napakalawak ng pagmamahal na ipinakita nila. Para ma-save tayo, King of Kings and Lord of Lords. Yung tatay natin, hindi lang pang lupa dito, pang heaven. Ang tatay natin nasa heaven. Tatay natin. Imagine, tatay. Almighty Father. Hindi ba tayo masaya? And after our lives here on earth, may pupuntahan tayo. Magandang lugar. Yung totoong bahay natin, sa tatay natin, babalik tayo. Sa tatay natin. Kaya may pag-asa tayo. Hindi tayo gaya ng ibang tao na walang pag-asa. Hindi alam kung saan ang patutunguhan. Tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo sa tatay natin. Maraming salamat sa pakikinig na. Magbasa lagi tayo ng Bible. Mag-pray tayo lagi. Kausapin natin lagi ang tatay natin. Kasi iniintay naman nila lagi tayo eh. Iniintay tayo lagi ng tatay natin. God loves us all so much. Thank you.